mabigyan muli ng pagkakataon ng makapag-dalhan ng salita ng Panginoon sa bahay sa bahay ng Panginoon. At magsalamat din ako sa mga napagandang pag-meeting na ibinigay ng ating mga young people, ng ating mga kabataan. Mamaya, makatatas natin yung ginagalang choir sa Psalms 131, 39, verse 23 24. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay magmumula po sa libro po ng Jonah, the book of Jonah. At kanina po binasa po natin yung chapter 4. Pero ang pag-aaralan po talaga natin ay ang buong libro ng Jonah. So ano lang, yun yung binigay kong scripture reading natin para at least may spoiler. So alam na natin kung ano yung dahilan kung bakit masaway si Prophet Jonah. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Jonah. Pag-aaralan po natin ang chapter 1 to 4. Ang Book of Jonah ay maikli lamang po. Pero, nung sinusulat ko siya ay mukhang madami-dami. So, sabi ko sa Panginoon, Lord, kampante ako na kaya ng JHBC na makinig hanggang alauna. Pero Lord, mahaba talaga. Baka hanggang alas 2. So anyway, itatry kong tapusin ito. Pero kung hindi man ay ipagpapatuloy na lang natin sa susunod. Buksan po natin sa chapter 4. At kayaan niyo po akong basahin ulit ang sabi kong spoiler. Verse 1. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God, and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me. So sabi niya, patayin mo na lang ako, Lord. For it is better for me to die than to live. Then said the Lord, doest thou well to be angry? So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there made him a booth, and sat under it in the shadow, till he might see what would become of the city. Verse 6. And the Lord God prepared a gourd, and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head, to deliver him from his grief. So Jonah was exceeding glad of the gourd. But God prepared a worm. When the morning rose the next day, it smote the gourd, that it withered. So namatay dito yung tanim. And it came to pass, when the sun did rise, that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted, and wished himself to die, and said, It is better for me to die than to live. And God said to Jonah, Doest thou well to be angry for the gourd? And he said, I do well to be angry, even unto death. So kumbaga parang, sabi ng Panginoon, is it right? Tama ba na ito ay magalit sa pagkawala ng halaman na yun? So sabi ni Jonah, Yes, Lord! Tama lang na magalit ako. Gusto ko naman mamatay. Sabi niya, verse 10, Then said the Lord, Thou hast had pity on the gourd, for the which thou hast not labored, neither madest it grow, which came up in the night and perished in the night. And should not I spare Nineveh, the great city, wherein are more than 60, or sa binasa natin kanina, 120,000 na tao. 60,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle. So yung sinabi ditong 120, pinaniwalaan natin ito na ito ay reference doon sa mga bata. Kasi sila hindi nakaka-discern kung ano yung kanan nila at kaliwa. So mas madami pang tao. Sabi dito ng Panginoon, and also much cattle or mga hayop. So,
ito lang yung binasa natin sapagkat medyo madami ang Jonah chapter 1 to 4. Pero itry natin aralin ang buong book of Jonah. So the book of Jonah, bago tayo manalangin, ay categorized as minor prophet. So sa Biblia kasi, yung mga prophetic books, may tinatawag tayong major prophets and minor prophets. So minor prophet, hindi dahil they are minor in significance, kumbaga parang hindi naman ito importante, kaya minor sila. Hindi po ganun. They are called minor prophets because of the length ng book. Kung gano'ng kahaba, gano'ng kaikli. So, si Jonah ay categorized as minor prophet. And nakakatawa lang na sabi ng iba, major prophet, minor prophet, and they would categorize Jonah as the missing prophet. Sapagkat bigla na lang tumatakas itong propeta to. So ngayon, mag-aaralan natin ang librong ito at we will try to see the Jonah in us. Kasi lahat tayo ay capable of the same thing, doing the same thing. Yung ginawa ni Jonah, kaya din natin gawin. And we will reveal the issues of the heart of Jonah, which is issue din ng puso natin. So bago tayo magpatuloy, tayo po ay sige na manalangin. Let us pray. Heavenly Father, aming kapilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa muli kami makapag-aral ng iyong salita. Salamat Panginoon sa availability ng iyong word na anytime Panginoon, pwede kami mag-aral ng bukas ito. Aming dadalangin Panginoon, inisipin po aming mga puso't isipan, marapatin niyo po kami sa aming pag-aaral. Nawa Panginoon, tulungan niyo po kami maintindihan ng buhay ni Jonah at ang nais niyo po ituro sa amin ngayon. Rebuke us, Panginoon, kung kailangan i-rebuke kami. Teach us, O God, kung kailangan turuan kami. And help me, Panginoon, nawa ito ang mamuna sa akin. Bigyan niyo po ako ng wisdom, bigyan niyo po ako ng tapang to preach your word. At nawa ay matuto kami sa salita ninyo sa araw ninyo. Maraming salamat, Panginoon, pag-unahan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, the title of the sermon is The Jonah in Us. So, The Jonah in Us, revealing the issues of the heart. So, ang gagawin natin ay iisa-isahin natin ang chapter. 4 chapters lang naman ang book of Jonah at magsisimula tayo sa chapter 1. Ready na ba? Amen. Ready na mag-aral ng salita ng Panginoon? Chapter 1. The Jonah who would disobey and flee from the presence of the Lord. So, spoiler agad yan. So, and it shows kung gaano ka-disobedient ang puso ni Jonah. So, in chapter 1, nagsimula po dito na, Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Bago yan, alam ko, sure ako na familiar tayo lahat sa kwento ni Jonah. Taas ng kamay yung mga familiar. Sure ako dyan. And sure din ako na karamihan sa atin ay hindi talaga naintindihan yung buong kwento dito sa book of Jonah. Kaya pag-aaralan natin ito. So nag-umpisa dito na the word of the Lord came unto Jonah. Ibig sabihin, kinausap ng Panginoon si Jonah as a prophet niya. So ang iba kasi, they believe na gawa-gawa lang itong fictional lang si Jonah. Fiction lang yung kwento nito ng book of Jonah. And sapagkat hindi nila kayang tanggapin o intindihin yung mga sumunod na nangyari. Hindi nila kayang tanggapin yung great fish na lumunok sa isang pasaway na prophet. So hindi nila kayang intindihin yun. So they tag this or they categorize this as fiction. Pero tayo, naniniwala tayo na ito ay totoo. Sapagkat may mga references din in 2 Kings chapter 23 na kung saan inutusan din ng Panginoon si Prophet Jonah, na-mention siya doon. If you want, you can open your Bible, 2 Kings chapter 3. Chapter 14. 2 Kings chapter 14, verse 23. So ito po ay reign ni Jeroboam II. Sabi po dito, in the 15th year of Amaziah, the son of Joash, king of Judah, Jeroboam, the son of Joash, king. Ito po si Jeroboam I.
Jeroboam, king of Israel, began to reign in Samaria. Yun po ang si Jeroboam II. Siya po ang hari that time. And he did that which was evil in the sight of the Lord. So wicked king po ito. And he departed not from all the sins of Jeroboam, the son of Nebat, and Jeroboam the first, who made Israel to sin. So pareho Jeroboam, they are both wicked kings. And he restored the coast of Israel from entering of Hamath and to the sea of the plain, according to the word of the Lord. And thou, according to the word of the Lord of Israel, which he spake by the hand of his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet, which was a God-keeper. So, may reference po. So, hindi po siya fictional. Hindi po fiction si Jonah kasi nandun po siya sa history. History books, Kings, Second Kings. And even the Lord Jesus Christ would reference yung nangyari sa buhay ni Jonah doon. Nilunok siya ng great fish. Kung siya ay nagtuturo, di ba? Ginamit ng Panginoon yun. Kasi nanghihingi sila ng sign, at ang sabi ng Panginoon ay walang sign na ibibigay, kundi ang sign na patungkol kay Jonah. So naniniwala tayo na ang book of Jonah, ang nangyari dito kay Jonah ay totoo. And inutusan dito si Jonah, he's a prophet, and he was commanded to go first, to go to Nineveh, and pangalawa ay to cry against it, or to preach. Pinapapunta siya ng Panginoon. Because the wickedness of Nineveh is come up before God. Sukdulan na ang kasamaan ng lugar ng Nineveh. Kung naaalala nyo ang Nineveh, parang na-preach ko din ito last May, last year, nung tayo nag-aaral ng Book of Nahum. Ang Nineveh, siya ang capital city ng Assyrian Empire, na kung saan that time ay pausbong at mortal na kaaway ng Israel. And later on, after ilang years, nalaman na natin na sinakop ang northern part, yung northern kingdom of Israel ng Assyria. Diba? Na-exile sila, naging slave sila. At dun yun patungo, this is around 150 siguro, before. 150 ba or 120. So, before mangyari yun, eto yun. So, pinapapunta si Jonah doon sa wicked city ng Nineveh to preach sapagkat nakita ng Panginoon ang wickedness ng mga tao doon. You see, none of man's wickedness is hidden from the Lord, from God. Lahat po nakikita ng Panginoon. Anak niya man o hindi, tao niya man o hindi. So, sa atin na iisip natin na hindi naman ito nakikita ng Panginoon, hindi po. Lahat po nakikita ng Panginoon. Yung wickedness minsan natin, na nagagawa pa din natin kahit tayo ay minsan. But Jonah decided to flee from the presence of the Lord. Alam po natin yan, instead of going to Nineveh, he went to Joppa, na kung saan meron siya nakitang barko doon, at sumakay siya patungong Tarshish. So nagbayad siya ng fare niya at yun ay patungong Tarshish. So according to scholars, sabi nila ang Tarshish ay nasa area daw ng Spain. And that time, kasi that time hindi pa naman alam ng lahat ng tao, yung lahat ng lugar. So that time, yun yung pinaka-last na outpost ng civilization. Kumbaga parang yun yung pinaka-farthest na pwedeng takbuhan ni Jonah kung nais siyang magtago sa Panginoon. But you see, in chapter 2 of this book, makikita natin doon, nung nagpe-pray si Jonah, nung sa loob siya ng tiyan ng great fish, ay mapapansin natin na si Jonah ay well-versed sa Psalms, sa salita ng Panginoon. And we can assume na si Jonah, nabasa niya rin, alam niya rin yung kinanta ng choir kanina, yung Psalms 139. Hindi pala, iba pala yung ibang verse yun. Yung sabi ng Panginoon, ang sabi ni David doon ng psalmist na, whither shall I go? To flee up to, whither shall I go to flee? Buksan natin, Psalms 139.
Kasi makikita natin doon na si Jonah ay well-versed sa salita ng Panginoon. Psalms 139 verse 7 to 8. Ang sabi ko ni David dito yung psalmist, "Whither shall I go from thy presence? Or from thy spirit? Whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there." Pag pumunta ako sa langit, nandyan ka. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, andun yung kamay ng Panginoon. Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. So it's funny to think na si Jonah tatakbo doon sa pinakamalayong lugar, knowing naman na alam niya na kahit saan siya pumunta, andun yung Panginoon. Na-realize ko ba yan? Sa buhay natin mga Kristiyano, kahit anong takbo natin, kahit anong tago natin, andun ang Panginoon. Minsan katulad tayo ni Jonah eh. Kapag ayaw natin ng nais pagawa ng Panginoon, we would flee from the presence of the Lord. Pero nung inaaral ko siya, sabi ko, hindi naman siguro. Although sabi kasi doon, he flee from the presence of the Lord. Doon sa verse sa Jonah chapter 1. Pero, since alam niya yung Psalms na yun, alam niya na kahit saan siya pumunta, nandun ang Panginoon, I think yung best na assumption dito ay nais ni Jonah na ialis ang sarili niya doon sa, kumbaga parang alisin yung sarili niya from the availability na utusan ng Panginoon pumunta ng Nineveh. Kumbaga, aalis siya, magpapakalayo-layo siya, sapagkat iniisip niya, may mga propeta naman, may ibang propeta naman ng Panginoon na pwedeng gamitin siya. Or pwede niyang gamitin, utusan papuntang Nineveh. So, most likely, yun ang iniisip ni Jonah. So, he flee, pumunta siya ng Tarshish. At alam na natin yung kasunod na nangyari, na nung siya ay nakasakay na ng barko, nagkaroon po ng malakas na hangin, malakas na, kumbaga, bagyo. Nagkaroon ng bagyo. Sabi dito sa verse 4, "But the Lord sent out great wind into the sea, and there was a great tempest in the sea, so that the ship was like to be broken." At dahil po doon, yung lahat ng mga tao doon, yung mga sailors, yung mga pagan sailors, ang ginawa po nila ay pinagtatapon nila yung mga nasa loob ng barko na yun para sila ay dumaan, para hindi sila lumubog. Sapagkat sobrang lakas ng bagyo na yun, yung alon, na parang masisira daw yung kanilang sinasakyang barko. Nung nangyayari yun, that time, si Jonah ay nandun sa isang sulok at siya ay tulog. So the prophet of God is sleeping sa time na yun. So, nakakatuwa, o hindi pala, parang nakakatawa yung sinabi ng mga pagans dito, yung mga heathens. Ang sabi nila kay Jonah, ay sabi nila sa isa't isa, magtawag tayo ng mga Diyos. Tawagin niyo yung mga Diyos niyo. In sa verse 5, "Then the mariners were afraid and cried every man unto his God." Tinawag nila yung kanya-kanya nilang Diyos. Kumbaga parang hindi siya all hands on deck, kundi all gods on deck. Kahit siya yung Diyos na, tawagin niyo na. Ito nung naalala nila na meron pag isa nakasama sila doon sa barko na patulog-tulog lang doon, pinuntahan nila si Jonah. And sabi nung shipmaster sa verse 6, "So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper?" Anong ibig sabihin nito? Ikaw ba tulog-tulog ka lang? Sabi niya, "Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us that we perish not." Tumawag ka din sa Diyos mo. Tawagin mo yung Diyos mo kasi baka yung Diyos mo pakinggan tayo at hindi tayo mag-perish. Hindi masira yung sinasakyan nating barko. And they said everyone to his fellow,
So, bago yan, stop muna tayo dyan sa verse 6. Nung patulog-tulog si Jonah at time, it actually shows yung difference dun sa mga previous sailors at sa kanya. At parang ano siya, parang napaka-ironic na kung sino pa yung pagans, sino po yung hindi nakakilala sa tunay na Diyos, sila yung nagpipray sa kanya-kanya nilang Diyos. Nagpipray sila. Pero the man of God, the prophet of God, Jonah, nandun siya sa sulok at natutulog lamang. Diba napaka-ironic? The man of God who knew His word, nandun lang natutulog. You know what? For Christians to be negligent, yung para bang katulad ni Jonah, na patulog-tulog, walang pake sa ministry. Pwede bang sabihin yun? Pwede ba? Kasi sabi natin kanina, nawa, Lord, turuan mo kami. So for Christians to be negligent and careless of God's word, napaka-strange thing po yun. You were like sleeping Christians kapag patulog-tulog tayo. We were like sleeping Christians, katulad po ni Jonah na nandun sa sulok na hindi alam kung nangyayari. Ang prayer po natin dito sa church natin ay ang bawat isa, ang each one of us dito sa body of Christ ay alam kung ano ang nangyayari sa church. Alam kung ano ang gawain ng church. Alam kung ano ang inuutos ng Panginoon sa GHBC. Ang hirap kasi minsan, may mga Kristiyano, and we are prone to that. Tayo yun eh. In fact, pag nagbabasa tayo ng Book of Jonah, hindi ito actually sa message, hindi ito actually patungkol sa message ni Jonah na dala-dala sa Nineveh. When we read this Book of Jonah, parang tayo nasa, nananalabin. Lord, nagbabasa ba ako ng Book of Jonah, parang nananalabin ako. Kasi tayo to. Natutulog tayo minsan. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob ng church. Hindi natin alam kung anong pinapagawa ng Panginoon. So for Christians to be negligent and not careless sa mga bagay na nangyayari sa church, it's a very strange thing. Dito sa sumunod, sabi dito, and they said, everyone to his fellow, come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So you see, pag ang tao walang Diyos, yes, natawag yan sa Diyos niya kapag instinct niya yun eh, instinct yun ng tao. Hindi man siya maniwala, or atheist, sabihin niya na atheist siya. Pero pag, parang nagdidelikado na siya, doon din yung papunta. And you know what, pag tumatawag siya sa Diyos niya, hindi naman talaga totoong Diyos. They resort to hayaan yung chances, hayaan yung destiny. Bahala na, paano na lang mangyari. Katulad sa ginawa nila dito, they trust lang. Tunong ko ano ba talaga to? Ano ba talaga nangyayari dito? Sabi nila, and they said everyone to his fellow, come and let's cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. By the way, when we read the book of Jonah, dito natin makikita that God is in control of everything. God is in control of the seas, God is in control of the wind, and even dito, yung third, God is in control of the lands. Alam niyo yun? Parang kumuha sila ng bote, nag-spin the battle sila. Pero huwag ka. God is in control sa lahat ng bagay. And it shows. Sapagkat napunta ito kay Jonah. Ngayon, tinanong nila si Jonah. Sabi nila, they said, tell us, we pray. Sabihin mo sa amin, for whose cause this evil is upon us? What is thy occupation? Anong gawain mo? Anong trabaho mo? And whence thou comest? What is thy country? And what people art thou? So tinatanong nila si Jonah. Siguro kapakulo na lang si Jonah sapagkat mahirap i-confront, mahirap tanungin, lalo kapag ikaw ay nasa lugar ng disobedience. Kunyari,
nasa sugalan ka. Tapos bigla ka may nakausap doon, may nakausap. Tapos, parang nag-church ka doon sa block 2, doon yata yung church sa block 3. GHBC. Dito ka lang sa church. Ano yun? Christian? Baptist? Ang hirap sumagot. Nasa inuman ka. Nakilala ka. O nasa mali ng lugar. Yung hindi ka ayayin lugar. Tinanong ka. You have two options. To lie about it, para hindi ka mapahiya. Wala kang choice hindi aminin. Doon ako lang sa church. Hindi at nandito ka sa lugar na to. So nung tinanong si Jonah, ang hirap sa kanya siguro sagutin. Pero wala siyang choice kundi sabihin. Pero see, pansinin natin yung attitude dito ni Jonah. And he said unto them in verse 9, I am a Hebrew. Hebrew daw siya. And I fear the Lord, the God of heaven, which had made the sea and the dry land. Grabe ang declaration ni Jonah. Isa akong Hebrew. Ano pa daw? Natatakot ako sa Diyos. Yung Diyos na yun, na nandun sa langit, na nag-create ng sea and the dry land. And it's funny to think na etong Jonah na to, na prophet ng Panginoon, sasabihin na ang Diyos ang gumawa ng lupa, yung sea and the dry land, pero nandun siya. Tumatakas siya, nandun sa sea. Tumatakas ang prophet ng Panginoon mula sa Panginoon. Verse 10, Then were the men exceedingly afraid and said unto him, Why hast thou done this? Bakit mo ito ginawa sa amin? Bakit mo ito ginawa? For the men knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Sinabi niya na ako ay tumatakas sa Panginoon kasi inuutosan ako ng Panginoon. Inuutos ang Panginoon, dito ako ngayon, papunta akong Nineveh, papunta akong Tarshish, tatakas ako sa Panginoon. So ngayon, nalaman ng mga kasama niya doon, ng mga sailors, natakot yung mga tao. Natakot yung mga tao sapagkat, ito nga yun, ito yung parusa ng Diyos. Yung kasama pala natin, pinaparusahan na dadamay tayo. Sinuhat minsan sa buhay natin mga Kristiyan, pag tayo pinarusahan, may mga nadadamay ng tao. Because of our disobedience, and kapag pinalo tayo ng Panginoon, inarusahan tayo ng Panginoon, hindi mo maaalis, hindi maapektuhan na tao. Be it your wife, your husband, your family, your friends, may naapektuhan na tao. Ganito pong nangyari dito. And in verse 7, Then said they unto him, What shall we do unto thee? Anong gagawin namin sa iyo? And he said in verse 12, Take me up, cast me forth into the sea, so shall the sea become unto you. For I know that for the sake of this great tempest, For I know that for my sake, sabi ni Jonah, this great tempest is upon you. So at first glance, sabi kasi ni Jonah, cast me forth into the sea. So, at first glance, para itong noble suggestion mula sa prophet of God. Sige, sasacrifice ko na ng buhay ko, itapon mo ako doon sa dagat. So, napaka-noble ng suggestion ni Jonah, sacrificing himself, until we realize na there is no better way for him to escape God. Pag siya ay namatay na, siya ay patay na. So deep down, mamaya, as we progress, malalaman natin na ito pala talaga yung puso ni Jonah. Di ba? Sa nabasa natin, Lord, patayin mo na lang ako. So, as early as doon sa chapter 2, dito sa binabasa natin, ito na yung tumatakbo sa utak niya, sa puso niya. Mas okay na mamatay na lang ako, kaya ang sabi niya, ihagis niyo ako. Ihagis niyo ako doon sa tubig para tumigil na itong great tempest. So it's not a noble thing. It's not a noble suggestion from Jonah, kundi it's a selfish suggestion. Kumbaga parang hahayaan niya na yung blood niya ay kumbaga parang
hahayaan niya yung mga tao na yun makonsensya sa gagawin nila kasi murder yun eh, tatapon mo yung tao. Free na siya sa utos ng Panginoon. You see, the story of Jonah is not just the story of a stubborn prophet and the great fish na nilunok siya. Napakalalim ko dito sa book of Jonah. Marami tayong matututunan dito. In verse 13, sabi po dito, "Nevertheless, the men rowed hard to bring him to the land, but they could not, for the sea brought and was tempestuous against them." Kung sinadjust po ni Jonah na itapon na lang siya, it's easy for us to assume na tinapon agad siya. Pero alam nyo, itong mga pagano, itong mga taong to, mga sinners na walang Diyos, anong ginawa nila? Hindi nila tinapon si Jonah agad-agad. They tried to row pabalik doon sa lupa. Kasi ayaw nilang gawin yung bagay na yun. Kasi it's murder. Buhay yun eh. So, ginawa nila, sagwan sila, rinay nila makapunta, makabalik sa lupa. Pero hindi talaga. Malakas ang alon at hindi hahayaan ng Panginoon sila ay makabalik doon. And so, wala na silang magawa. Wherefore they cried in verse 14 unto the Lord and said, "We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood." Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, that we perish because of the life of this person. Huwag niyo rin pong hayaan na the blood of this person is upon us. Pero kung ito yung plano ng Panginoon, wala silang magagawa. Wala rin silang magagawa dahil ayaw tumigil yung bagyo. So tinapon nila si Jonah. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice unto the Lord and made vows. You see, nung tinapon nila si Jonah, tumigil yung bagyo. Kumalma yung alon. It's a miracle na na-witness ng mga pagans na yun. And when they saw that miracle, yung confirmation na yung Diyos na sinasabi yung tao yun ni Jonah ay totoong Diyos na lumikha ng sea at ng dry land. Nagbago yung nila. Nagkaroon sila ng pananampalataya dun sa Diyos na sinasabi ni Jonah. And anong sabi sa verse 15 and verse 16? "The man feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice unto the Lord and made vows." Nangako sa Panginoon. Maraming mga commentaries na nagsasabi na these sailors came to true faith in God. Totoong naligtas. Totoong nanampalataya sa Diyos. Yun ang sabi ng mga ibang commentaries. So, it is only when people knew the truth about God that they will start to put their faith on the Lord. Tama po ba yun? That's why when we go and witness doon sa mga taong wala pang piso sa buhay nila, we make sure that we open our Bible and ang magbubula sa ating truth ay yung truth na sinasabi sa Biblia. Hindi lang basta yung experience mo nung ikaw ay naligtas, hindi lang basta experience mo kung ano yung naramdaman mo nung ikaw ay soul-winning, kundi the truth that is written in the Bible. Because it is only when the people knew the truth about God, the truth about salvation, the truth about what the Lord Jesus Christ did on the cross, na siya ay namatay para sa ating kasalanan, saka lang mananampalataya yung tao na yun. Diba sabi nga sa Biblia, na yung parang, hindi ko kabisado, pero yung faith daw, coming from hearing and hearing the Word of God. So kailangan natin magbukas every time na tayo nagsusoul win. Sabihin natin yung katotohanan na nasusulat sa Biblia. That's chapter 1. The Jonah in us, or the Jonah who would disobey God and flee from the presence of the Lord. And we are very prone to this, na mag-disobey sa Panginoon.
Isipin natin, Lord, marami naman dyan, di ba? Marami naman pwedeng kang tawagin iba. So, takas mo na ako. But you see, hindi tatantanan ng Panginoon si Jonah. Because, as we progress, we will learn that God wants to expose the heart of Jonah para makita niya kung anong puso meron siya sa Panginoon. Chapter 2. So, sa dulo pala ng chapter 1 is, now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Now, chapter 2, the Jonah who needs to chapter 2. Yeah. Jonah needs to experience the brokenness para bumalik sa Panginoon. I-break siya ng Panginoon. Sino dito yung naka-experience na ng palo ng Panginoon? Wala ba? Hindi pa naka-experience ng palo ng Panginoon. Breaking ng Panginoon. And you know yung purpose ng pag-break ng Panginoon ay para to humble us sa harapan niya. Ganito si Jonah. Sa una pa lang, ang sabi dito, verse 17 pa lang, now the Lord had prepared a great fish that swallowed up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Nandun siya sa loob ng tiyan ng isda. Now Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. So you see, after pa 3 days and 3 nights, saka nag-pray si Jonah. Yan, alam ko ang ginagawa niya doon. Kung gano'ng katigas ang puso niya na first night pa lang sana, first day pa lang sana, nananalangin na siya sa Panginoon. Pero gano'ng ka-stubborn si Jonah, gano'ng katigas ang puso ni Jonah. Napaka-prideful, full of pride yung puso ni Jonah that after 3 days and 3 nights pa, siya nanalangin sa Panginoon. Naniniwala ba kayo dito na si Jonah nandun talaga sa tiyan ng isda? So, we believe that this is literal na nasa loob siya ng isda. And mamaya, titignan natin. Okay. Ito po ay prayer ni Jonah. So when Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights, that's only when he realized that his disobedience or yung pride niya, walang magagawa. Siguro pinatagal niya pa yung pride niya, hindi siya lumapit sa Panginoon. Siguro umabot siya ng ilang araw. And some people would question this as if itong bagay na ito ay hindi totoong nangyari, na ito ay allegorical, fictional. Pero alam niyo, kung naniniwala ka na ang Diyos doon sa Genesis 1:1, walang problema sa ipaniwala ng Genesis 1:1 na God created the heavens and the earth, na yung Diyos na meron dito sa Biblia ay yung Diyos na nagsalita at nagkaroon ng mundo, lahat ng bagay. Hindi mahirap sa iyo paniwalaan na may great fish na kaya mag-swallow ng isang tao. Possible na create yun ng Panginoon for that particular situation, or pwedeng meron talaga isda na gano'n kalaki at kaya mag-swallow ng tao. Though Jonah was a rebellious, resistant believer, hindi pa po tapos ang Panginoon sa buhay ni Jonah. At hindi niya tatantanan si Jonah. So the Lord preserved his life actually. Dito sa verse 2, ay makikita natin na preserve ng Panginoon yung buhay ni Jonah. Hindi niya hinayaan na mag-drown si Jonah doon, malulun si Jonah at mamatay na. So, prepare siya ng big fish at doon si Jonah sa belly ng fish 3 days and 3 nights. You see, dito sa book of Jonah, it shows us that God has a way of bringing us to the place where we want what God wants. Parang ganito siya. Tatakbo tayo sa presensya ng Panginoon, sa gusto ng Panginoon. Pero gagawa ng paraan ng Panginoon na ilagay ka sa sitwasyon, ibalik ka, pasabihin mo na,
Or kung ba para mag-surrender ka sa will ng Panginoon, na Lord, kung ano yung will mo, yun na din yung gusto ko. Kasi na-experience ko, pag ako tumatakbo, palayo sa inyo, hindi maganda yung nangyayari. Hindi maganda yung nangyayari. So God has a way of bringing us to the place where we want what God wants. And here, sa prayer ni Jonah, na nasa belly siya ng fish, makikita natin na Jonah while he was still in the belly of the fish, he knew that yung prayer niya, it was enough that the Lord heard his cry. Kasi di ba sabi niya, dito sa prayer niya, verse 2, I cried with the reason of mine affliction unto the Lord, and He heard me. Out of the belly of hell, or in other translation, Sheol or grave, cried I, and Thou heardest my voice. Sabi ni Jonah, dininig mo ang aking boses while praying. Nagets niyo po? Nagpe-pray pa lang si Jonah, pero ang sabi niya, dininig na ako ng Panginoon. Hindi niya pa alam na iluluwa siya ng isda. Hindi niya alam kung anong gagawin ng Panginoon. But it is enough for Jonah na sabihin na dininig ako ng Panginoon. Dito, unti-unti natin makikita yung pag-soft ng puso ni Jonah at pagbago ng takbo ng isip niya. Jonah knew God heard him before answer came. And it shows that Jonah had faith that God can give total peace and assurance na yung pag nananalangin tayo sa Panginoon, naririnig ito ng Panginoon. That's verse 1 and verse 2. Verse 3 to 7. Jonah describes his trouble, his cry to God, and God's faithful answer. Tingnan po natin. Ito po kasunod ng prayer niya. For Thou hast cast me into the deep, in the midst of the sea, the floods compass me about, and all thy billows and thy waves. So parang sinasabi niya yung mga bagay na to. And in fact, sabi ko kanina, well-versed si Jonah sa Psalms, sapagkat yung iba dito ay kinuha niya mula sa Psalms. Psalms 86:5, Psalms 103:8. Meron din sa Ezekiel 34:6, Joel 2:13. Yung iba po dito. But you see, ito yung prayer ni Jonah. Dito sa verses 3 to 7. And in verse 7, sabi niya, when my soul fainted within me, yung kaluluwa niya halos manghina na. I remember the Lord, and my prayer came in unto thee, into thy holy temple. At doon nga, in verse 9, sabi niya, I will sacrifice unto thee. Kumbaga parang ano siya, nagbabalik loob sa Panginoon. With the voice of thanksgiving, I will pray that I will pay that I have vowed, salvation is of the Lord. At nung nag-pray nga siya noon, ay the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. So, dineclare muli ni Jonah ang kanyang commitment sa Panginoon. Parang ni-recommission siya. And Jonah had a new heart of gratitude. He renewed his commitment at nagbigay ng papuri sa Panginoon. Verses 8 to 9. Minsan, dahil puno ng pride yung puso natin, dadalhin tayo ng Panginoon doon sa lugar na yun na i-break niya tayo para i-humble natin yung sarili natin sa Kanya. Wala naman tayong magagawa apart from the Lord. And sabi nga dito ni Jonah, may isa siyang line na sinabi doon eh. Verse 8. They that observe lying vanities forsake their own mercy. Wala pong nais na masama ang Panginoon sa buhay natin. Wala i-withhold ang Panginoon na mabuting bagay, mabuting plano niya sa atin. Ang pipigilan niya lang ay yung mga desires natin, mga plano natin na hindi naayon sa Kanya. Na hindi maganda. Sa tingin niya hindi ito maganda. So ang sabi dito ni Jonah, they that observe
Yung mga tao na nag-observe or they enjoy lying vanities, yung mga walang kwentang bagay. And in other translation, idolatry. So hindi lang basta yung mga graven images, yung mga ukit sa kamay, ukit ng kamay ng mga idols, kundi yung idol sa puso natin na inilalagay natin above sa Panginoon. Prioritize natin above sa Panginoon. Yun po ay idol. Even ang sarili natin, yung self natin, selfish tayo minsan. Ganun tayo, ganun ang puso natin. So sabi dito, those that observe lying vanities, forsake their own mercy. Yung mercy dapat na ibibigay sa'yo ng Panginoon, yung grasya ng Panginoon, hindi mo nakukuha sapagkat ikaw ay takbo ng takbo, ikaw ay lumalayo, at ang ginagawa mo ay itong mga vanities, yung mga bagay na walang kwenta. That's why hindi mo na-enjoy yung mercy ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, yung blessings ng Panginoon. Tinatakbuhan mo. Pino-forsake mo. Ayaw mo ba yun? Ayaw ba natin yun? Yung goodness ng Panginoon? Bakit natin tinatakbuhan yung magandang plano ng Panginoon sa atin? Amen po ba? May kinakausap ba yung Panginoon sa atin ngayon? Ikaw ba muli kinakausap ng Panginoon? Sabihin mo, ako na naman yung kinakausap ng Panginoon ha? So kinakausap tayo ng Panginoon through His Word. Lahat po tayo very prone to this kind of heart. Ito yung puno ng pride. Di ba nga, yung katawan natin ito, pag naman tayo niligtasin ng Panginoon, andyan yung old sinful nature natin. Ano yung old sinful nature natin? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Puno ng pride yung puso natin. Only by the grace of God, na nakakaya natin i-control, baguhin yung sarili natin. Pero kung hindi dahil sa Panginoon, siguro mas prideful pa tayo dito, compared kay Job. Kaya natin magmayabang. Kaya natin magmayabang sa Panginoon. Kasi yun yung puso natin. So you see, Jonah as an idol, sarili niya. Now, ang sabi ko po kanina, ito pong nangyari kay Jonah ay ginamit ng Panginoon as reference doon sa resurrection na mangyayari nung siya ay namatay. Yung pagkamatay niya, kinikwento niya na there is no sign na ibibigay kundi ang sign doon kay Jonah. So you see, this is not fiction. This is truth. Totoo pong nangyari. You cannot mark historical events by fictional event. Hindi pwede gawin ni Jesus, sasabihin niya na ito yung sign. Ito yung sign. Tapos fiction lang pala yung kay Jonah. Hindi. Sinabi mismo ng Panginoon Jesus na ito yung sign na mangyayari. Na si Jonah ay doon sa belly of the fish 3 days and 3 nights. The Son of Man will be doon sa heart of the earth 3 days and 3 nights. And after that, nagre-resurrect ang Panginoon Jesus. Because nire-refer niya yung sarili niya. Okay, so this is truth. And you know what? Siguro hindi talaga kaya. Chapter 2 pa lang tayo. Chapter 3 and chapter 4, kung alam ng Panginoon na yun yung pag-aralan natin by next month, tutuloy natin siya. In chapter 2, medyo magulo, kung babasahin natin yung prayer ni Jonah, parang hindi natin totally maintindihan. Hindi natin totally maintindihan. But may nabasa kong commentary na ang tanong niya, si Jonah ba ay namatay? Namatay ba si Jonah? Nalunod siya namatay? And you know what? Kung si Jonah ay namatay, hindi naman din imposible na namatay si Jonah. Kasi ilang minuto lang bago mag-drown yung o malunod yung isang tao. At ilang minuto lang din bago nawala siya ng buhay. At sabi niya, kung si Jonah ay namatay, it would make a lot of sense doon sa prayer niya. Gusto niyo mong balikan. Isipin ko natin na si Jonah ay ihahagis pa lang ng mga sailors. Ihahagis pa lang. Now, dito sa verse 3. For thou hast cast me into the deep. Tinapon siya. Cast me into the deep in the midst of the sea. Imagine niyo po and the floods compassed me about. Too big. All thy billows and thy waves passed over me. Then I said, I am cast out of thy sight, that I will look again toward thy holy temple.
The waters compassed me about, even to the soul. The waters compassed me about, even to the soul. The damp closed me around about. The weeds were wrapped about my head. Saan yung weeds? Nandun sa ilalim. Nandun siya sa ilalim. Verse 6, I went down to the bottoms of the mountain, and the earth with her bars was about me forever. Yet hast thou brought up my life from corruption, O Lord my God. And when my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee into thy holy temple. So it would make a lot of sense kung si Jonah nga ay naka-experience ng death ngayon. Kasi ilang minuto lang pwede kang mamatay pag mula kung ikaw ay nalunod. Diba? Ang sabi niya na the waters, nandun siya sa bottom of the sea. So possible namatay si Jonah. And if that's the case, hindi po survival ang pinag-uusapan dito, kundi resurrection. And it would make a lot of sense then na gawin siyang reference ng Panginoong Jesus. Kasi si Jonah is a type of Christ in the Old Testament, and it shows, it foretells, it foreshadows yung, or it foretells yung resurrection na mangyayari sa pagkamatay ng Panginoong Jesus. So kung resurrection na ito, mas clear yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Pero whatever it is, buhay na si Jonah na siya ay nilunok ng isda, or ni-revive siya, or ni-resurrection ng Panginoon. Nung nilunok siya ng isda, ang punto po dito ay kaya ng Panginoon na i-preserve ka. Kaya ng Panginoon proteksyonan ka. At kaya mong bigay ng Panginoon ng way sa buhay mo. Lulunukin sabi kasi nag-20 way. Pero din kasi sa Matthew, nabanggit doon na ng Panginoon Jesus, whale's belly. So, pero whatever it is, great fish, may nakaprepare ang Panginoon na sitwasyon sa atin kung tayo ay magmamatigas, mag-disobey patuloy sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sino na dito nakapag-disobey sa Panginoon? Sino naka-experience ng pala ng Panginoon? Ba't hindi pag pumala ang Panginoon? And hindi natin gugustuhin na mapala muli ng Panginoon. That's why, dito sa pag-aaral natin ng Book of Jonah, we want to remind each one of us na prone tayo sa ganito, sa pag-disobey sa Panginoon. We are prone to have this kind of sobrang pride sa ating puso. At kung hindi natin ito makikita, hindi ito expose sa atin ng Panginoon, mananatili tayo mamumuhay disobediently and very prideful. Okay? And it affects everything. Pag-serve natin sa Panginoon, pag-worship natin sa Panginoon, sa lahat ng bagay na pwede natin gawin sa Panginoon. That's chapter 1 and chapter 2, and hopefully by next month or depende, i-discuss natin yung chapter 3 and chapter 4. Actually, ito talaga sa atin yung gusto ko umabot tayo chapter 4. Kasi dito natin makikita yung kung gaano kaswakili si Jonah. Kung gaano katigas ang ulo ni Jonah. At ganun siya kababaw. Makita natin kung gaano kababaw si Jonah dito. So, pwede nyo rin aralin yung Jonah chapter 3 chapter 4. At dito natin makikita din yung mercy ng Panginoon sa lahat ng tao. Hindi lang sa chosen nation ng Panginoon, yung Israel, kundi kahit yung wicked nation ng Nineveh. Ayaw niya sanang i-destroy. Okay, but in Nahum, alam natin na i-destroy 150 years after the event of Jonah. Okay, so yan po muna siguro. Yan po muna tayo magtatapos at tayo lumapit sa Panginoon in prayer. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa napakagandang pag-aaral na aming natunghayan sa umagang ito. Salamat Panginoon na tinuturuan niyo po kami day by day through your word. Hindi man namin natapos Panginoon ang Book of Jonah, but I'm sure ikaw Panginoon ang magbibigay ng pagkakataon na matapos namin ito, baka yung Panginoon ay tuluyang lumago sa pananampalataya. In obedience. Lord, alam namin Panginoon na when we read the Book of Jonah, the story of Jonah, hindi lang po ito
basta kwento ng isang isda at ni Jonah, kundi ito po ay salamin ng puso namin. Ito po yung puso namin, Panginoon, most of the time. Nagmamatigas kami, Panginoon, sapagkat ayaw namin ng mga nais mo sa amin. Nagmamalaki kami, Panginoon, thinking na kaya namin gawin yung mga bagay all by ourselves. Kala namin, Panginoon, na kaya namin gawin yung mga bagay-bagay apart from you. Pero Lord, mali kami. Katulad ni Jonah na nagkamali. Alam namin, Panginoon, na mali kami kung take that way. Aming dadalangin, Panginoon, turuan niyo po kami. Ikaw pong nakakaalam kung ano ang status ng puso namin, kung ang puso namin ay in tune sa puso ninyo, kung ang nais namin ay in tune sa nais ninyo. Hindi man namin ito nakikita, Panginoon, help us to see it. Expose it, Panginoon, reveal it unto us, so that we will be able, Panginoon, to do what is best para kami, Panginoon, ay magkaroon ng puso na in tune sa inyo. Lord, aming dinadalangin na ikaw po magbigay sa amin ng wisdom na hindi namin makalimutan